I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning! Morning! Sa baba, parang mainit. Good morning! Good morning! Ayan. Ready na po ba awitan ng ating Panginoon? Amen! Dahil today is a day to worship God. Amen! This is the day you made.
In what you hear. 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 In
look to you, and I wait on you. Now sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying
your name, O God. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kalayaan na meron kami, Panginoon, upang Ikaw ay aming masamba, madakila, mapapurihan at mapasalamatan. Dahil karapat dapat, O Diyos, na aming ibigay ang aming papuri at pagsamba at pasasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na meron po kami. Salamat din po, O Diyos, na muli kami ay iyong idinako sa iyong bahay panambahan, na kung saan, O Diyos, ang iyong presensya ay nananahan, Panginoon. Salamat, Father God, na muli sa umagang ito, hindi lamang namin pagsasalusaluhan ang iyong mga buhay at makapangyarihang salita, kundi higit sa lahat, Panginoon, kami ay mananahan, Lord, sa iyong presensya. Upang sa ganon, O Diyos, lahat ng nangihina ay lalakas, na lahat ng nawawalan ng pag-asa ay makakasumpong ng pag-asa. Lahat ng mga naguguluhan at natatakot ay makakaranas ng kapayapaan. At lahat ng nasa tanikala, Lord, ay makakalaya. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na punuin mo ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan ang apat na sulok ng lugar na ito. At muli, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita, muli kang mangusap sa bawat isa sa amin. Na tunay nga, O Diyos, maunawaan namin kung ano ang tungkulin namin, O Diyos, kung bakit kami ay iyong inibig, kami ay iyong iniligtas, at kami ay iyong pinili at tinawag. Ama, minsan pa, O Diyos, aming dalangin ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Kaya, O Diyos, minsan pa, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa umagang ito sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise God! Ako'y masaya, nakatabi kita ngayon. Amen? Palapakan po natin ang aming Panginoon. Praise God! Araw na naman po ng linggo na kung saan kay sarap magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon. Amen? Alam niyo po, yan yung isa sa mga napakagandang bagay na ating pong ginagawa pag tayo po ay nasa bahay panambahan ng Diyos. Na tayo ay sama-samang nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. Na kung saan doon po natin na isisigaw ang kabutihan ng Diyos. Amen? Mabuti ho ba ang Diyos sa buhay po natin? Amen. Okay, kung mabuti ang Diyos sa buhay natin, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, napakabuti ng Diyos sa iyong buhay. Praise God. So, noong nakaraang linggo po, ay ating pong pinag-aralan yung empowered life na napakalaga sa ating pong mga buhay, na tayo po ay pinapalakas, nakakaranas ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil alam naman po natin na ang bawat isa po sa atin, bagaman alam natin ang salita ng Diyos, meron po tayong limitasyon. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, meron tayong limitasyon. Ibig sabihin, may mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin
maliban na tayo ay kasiyahan, puspusin ng kapangyarihan ng Diyos upang yung mga bagay na sa tingin natin ay hindi natin kayang gawin ay magagawa po natin dahil tayo ay pinuspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? So, mahalaga na sa ating pong mga buhay, araw-araw, we continue to ask the infilling of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Ano? Na lagi po natin hinihingi sa paggising po natin sa umaga. Hindi lamang tayo nagpapasalamat na tayo ay muling pinagkalooban ng panibagong buhay ng ating pong Panginoon, kundi ating pong patuloy na hinihingi ang pagdaloy ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kasi ibang-iba ang buhay ng isang mananampalataya pag ang kanyang buhay ay inililid ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. That's the reason why Jesus said to His disciple na bago siya pumunta at umakyat sa langit, pumaroon sa Ama, sabi niya, hintayin niyo ang pagbaba ng banal na Espiritu ng Diyos sapagkat ito ang inyong magiging katuwang at ituturo niya sa inyo kung ano ang inyong mga dapat gawin. Amen? So the Holy Spirit is our helper. Katuwang po natin. So ibig sabihin, yung mga bagay na hindi natin kayang magawa sa pamamagitan ng pagkilos at pagdaloy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, magagawa po natin yung mga bagay iyan. Kaya nga, sa pag-aaral po natin last week, ay ating pong nakita na matapos na ang mga alagad ni Jesus, yung mga tagasunod ni Jesus, ay mababaan ng kapangyarihan ng Diyos doon sa upper room. Sabi po ng Biblia, they were 120 followers of Jesus ang siyang napuspos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At nakita naman po natin ang naging resulta kung paano sa pamamagitan ng pagdaloy ng kapangyarihan ng Diyos, yung dating mga takot na takot ay hindi na takot, hindi na sila nangangamba na sila ay nasa panganib at sila po ay uhulihin dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Kristo, bagkos nagkaroon sila ng boldness. Nagkaroon sila ng tapang. Ano? Kaya nga nakita po natin sa ating pong pag-aaral last week, dumating yung time na si Pedro na puspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, pumunta sa isang lansangan, ipinangalan ang paghahari ng ating Panginoon, ipinakilala si Jesus at kung ano ang nangyari kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po ng Biblia, 3,000 added in the kingdom of God. Ibig sabihin, sa isang pangangaral pa lamang na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos, 3,000 ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen? So, napakalaga na araw-araw tayo po ay nakakaranas ng ganitong klaseng buhay. Empowered life. No? At sa oras na ito, bilang pagpapatuloy, nais ko naman pong pag-aralan po natin yung salitang ekklesia. Ang salitang ekklesia ay nagmula sa salitang Griego. Ano? At dito, pag-aaralan po natin, ano ba ang ekklesia? At sino ang ekklesia? No? At ano yung mandato na meron ang ekklesia para sila ay patuloy na magamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon.
Okay? Dahil whether we like it or not, we as a believer, as a followers of Jesus, we are in a mission. Sabihin mo sa iyong katabi, you are in a mission. Ibig sabihin, lahat po tayo ay merong misyon sa buhay. Okay? Ano man yung estado natin sa buhay, ano man yung ating kalalagayan sa buhay, we are in a mission. Okay? In Matthew chapter 16, verse 18. At babasahin po natin sa New International Version. Sabi po dito, in Matthew chapter 16, verse 18. Ito yung mga pananalita ni Jesus. Sabi ganon, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Bago po sinabi ni Jesus ang mga katagang ito, meron po dahilan kung bakit sinabi po ni Jesus ang mga katagang ito. Dahil dumating yung time na napakaraming mga bali-balita sa labas at sinasabi ng maraming mga tao patungkol sa anak ng Diyos. At marami sa kanila, iba yung kanilang pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging sa mga alagad, marami pa rin sa kanila kahit nakasama na nila si Jesus, hindi pa rin nila lubusang kilala si Jesus. Kaya may mga panahon na sila ay nagtatanong. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila nagtanong, kundi si Jesus ang nagtanong. Dahil gusto malaman ni Jesus kung ano talaga yung sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng Diyos. Kaya nga, kung babalikan po natin ang Matthew chapter 16, simulan natin sa verse 13 at babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi po dito, ngayon nang dumating si Jesus sa mga bahagi ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao. In verse 14, sinabi nila, sabi ng iba, na si Juan na tagapagbautismo. Ang iba naman si Elias. At ang iba ay si Jeremias. O ang isa sa mga propeta. So makikita po nyo, sa sagot ng mga alagad ni Jesus, iba-iba yung naririnig nila sa mga tao kung sino yung kinikilala nilang anak ng tao. Na walang iba kundi si Jesus. Ano? Sabi nila, si Juan na tagabautismo, yung iba naman si Elias, si Propeta Elias, o si Propeta Jeremias, o ibang propeta. Iba, in verse 15, sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo sa kung sino ako? Kanina, sabi ni Jesus, anong sinasabi ng tao patungkol sa anak ng tao? Ngayon naman, kayo ang aking tatanungin. Ano ang sinasabi niyo at ano ang pagkakilala niyo sa anak ng tao? So bigla silang natahimik. Hindi sila makapagsalita. Pero doon sa 12 alagad ni Jesus, merong isang
naglakas ng loob na magsalita. Okay? Sino kaya ito? In verse 16. Sumagot si Simon Pedro at kanyang sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Siguro, nung marinig ng mga alagad, baka nagpalakpakan pa eh. Galing naman ni Pedro, nakasagot. Amen? Diba, pag sa klase, pag si teacher nagpaparecite at meron siyang katanungan, bigla ka nagtaas ng kamay. Diba? Siyempre, yung iba hindi nagtaas ng kamay at ikaw lamang yung nagtaas. Diba, lahat ng mga kaklase mo magtitindihan sa'yo. At hinihintay nila yung sasabihin mo. Amen po ba? At pag ikaw ay sumagot at sinabi mo yung kasagutan sa tanong ni teacher at tama ang iyong sagot, ano kaya reaksyon ng mga estudyante? Yung iba siguro, O yung iba naman, baka magpapalak, galing naman niya. Paano kanya nalaman niya? So kung lalaruin po natin yung ating po mga isipan, pwede mangyari yung ganito. Kasi si Pedro lamang yung naglakas ng loob na nagsabi na ikaw, si Kristo ang anak ng Diyos. Ano naman kaya ang sabi ni Jesus nung sumagot si Pedro? In verse 17. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, pinagpala ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat ito ay hindi nayag sa iyo ng laman o ng dugo, kundi ng aking Amang nasa langit. Ibig sabihin, yung isinagot ni Pedro, hindi dahil nabasa niya. Hindi dahil narinig niya sa sabi-sabi ng mga tao. Hindi dahil narinig niya dahil sinabi ni Jesus kasi hindi nga inire-reveal ni Jesus eh. Pero, yung isinagot ni Simon ay nagmula kanino? That revelation comes from the Father. Nagmula sa Ama, sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, napakapalad mo. Ikaw ay pinagpala. Dahil hindi mo nalaman ito sa mamagitan ng iyong dugo at laman, kundi ito'y inayag sa iyo ng Diyos Ama. Amen? Siya ang nakatanggap ng revelation mula sa Diyos. Kaya nga doon sa verse 18, anong sabi doon? Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay si Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang tarangkahan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Sa Ingles, sabi ganoon, you, Peter, and on this rock, I will build my church. Yung the word na church dito, kung atin pong titignan sa malalim na pag-aaral, ito ay nagmula sa wikang Griego ng ibig sabihin ay ecclesia. Okay? And in Acts chapter 2, verse 47, sabi po dito, and the Lord added to the church daily to those who were being saved. At itong church na ito ay
mula sa salitang Grego, ng ibig sabihin din ay Ecclesia. At yun po yung pag-aaralan po natin sa umagang ito. The word Ecclesia. Kasi marami sa atin hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam yung tunay na layunin, kung ano yung tungkulin po natin, kung bakit tayo ay mga tinawag na followers at tagasunod ni Jesus, na mula sa karamihan, tayo ay kanyang tinawag at pinili at iniligtas. Kung tatanungin ko kayo, iba-iba ang ating pong sasabihin. Ano ba yung tunay na layunin at tungkulin po natin bakit tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon? Ngunit sa umagang ito, titignan po natin as a church. Ecclesia. Yung pag-aaralan po natin ay hindi yung church na gawa sa mga bakal at yero o mga anumang mga material na bagay. Kundi ang pag-uusapan po natin ay yung church mismo, walang iba, ikaw at ako. Because the word ecclesia, the church, is not a building. O hindi yung mga bagay na nasa loob ng building, kagaya ng sound system, aircon, o ano pa mang mga bagay-bagay na makikita mo sa loob ng church facility. Kundi, ang salitang ecclesia ay nagmula sa wikang Griego ng ibig sabihin ay church. Simbahan. At tayo yung tinatawag na church. Dahil ang nananahan sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang salitang ecclesia ay nahati po sa dalawang salita. Ang una ay yung tinatawag na E-K. Nang ibig sabihin ay out. At yung pangalawang salita naman ay Ecclesia. Nang ibig sabihin ay call. Tinawag. Okay? So kung pagsasamahin natin yung salitang ek at saka Ecclesia, ito'y magiging Ecclesia. Nang ibig sabihin ay the called out ones. Ang mga tinawag. Amen? So, ibig sabihin, ang salitang Ecclesia ay merong buhay. Okay? Ang church ay merong buhay. At ang Ecclesia, ang church, ay walang iba kundi ikaw at ako. Dahil we are the called out ones. Tayo ay mga tinawag na mula sa karamihan, pinili tayo ng Diyos, sanctified by God, amen? Dahil merong dakilang layunin ng ating Panginoon, hindi lamang para ikaw ay ligtas, kundi para ikaw ay gamitin ng Diyos, daluyan ng kanyang kapangyarihan upang lumawak ang kanyang kaharian. Amen? Alam niyo po mga kapatid, mas ma-enjoy po natin ang ating pong buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi lamang dahil nag-i-enjoy tayo tuwing oras ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Dahil nag-i-enjoy tayo, nabibless tayo tuwing tayo nakaupo, tuwing araw ng linggo dito sa lugar na ito, nakikinig ng mga mensahe ng ating pong Panginoon, kundi higit sa lahat, may i-enjoy po natin yung buhay po natin bilang mga tagasunod ni Kristo pag tayo po ay katuwang ng banal na Espiritu sa pagpapalaganap
ng kanyang ebanghelyo sa ang mandato tayo dalhin ng Diyos, sino man ang mga taong makakaharap natin at makakausap natin. Amen? Tandaan po natin, we as a church, ecclesia, sabi ng Biblia, we are the salt and light of this world. Amen? Tayo asin at ilaw. Ibig sabihin, dapat nalalasahan ang iyong pagiging Kristiyano. Amen? Dapat nakikita yung liwanag na meron ka. So ano ba ang ginagawa ng isang iglesia? O ang pangunahing dapat na ginagawa ng isang church? May dalawang bagay akong ibabahagi sa inyo sa umaga nito. Para maunawaan po natin as a called out ones, mga tinawag ng ating pong Panginoon, ay maunawaan po natin yung mga bagay-bagay na dapat natin ginagawa o tungkulin po natin na kailangan na nakikita sa atin at ating ginagawa as a church, as a ecclesia. Una, na dapat na nakikita at ginagawa po natin, fulfilling the Great Commission. Alam niyo po, nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, tinawag niya sa iba't ibang panahon. Tinawag niya sa iba't ibang lugar at iba't ibang sitwasyon. At itong kanyang mga tinawag ay iba't iba yung kanilang buhay. Iba't iba yung estado ng kanilang buhay. Okay? At nung sila ay tinawag ni Jesus, sila ay sumunod. Iniwan nila ang lahat at sila ay sumunod kay Jesus. Araw-araw kasama nila si Jesus. Tuwing nangangaral si Jesus, kasama nila si Jesus. Napapakinggan nila yung mga turo ni Jesus. Tuwing si Jesus ay nagpe-perform ng signs, wonders, and miracles, nakikita nila, kasama sila doon sa mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus. Pero, nung kasama nila si Jesus, hindi nila magawa yung mga bagay at mga tungkulin na dapat na gagawin nila kung paano sila tinawag at dinisenyo ng ating pong Panginoon. At yung bagay na yon, yung tungkulin na yon, ay mangyayari lamang nung si Jesus ay natanggap na niya ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority mula sa Ama. At yung lahat ng tinanggap niya na yon, ay kanya nang handang ibigay din sa kanyang mga alagad. Kasi saka lamang nila sisimulan to fulfill the Great Commission ay pag si Jesus na ay umakyat na sa langit. Okay? Kaya nga in Matthew chapter 28 verse 18, ano ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? So that they can start fulfilling the Great Commission. Sabi ni Jesus, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. And then last, na sinabi ni Jesus, and teaching them to obey everything I have commanded you. Na kailangan nilang ituro sa mga tao ang lahat ng mga bagay na itinuro ni Jesus sa kanila. Not only to teach these people, but also to obey everything that God has commanded to them. And surely, sabi ganoon ng ating Panginoon, I am with you always to the very end of the age. Grabing kasiguraduhan ang ibinigay ng ating pong Panginoon. Pag kayo'y humayo, ipinangharap nyo ang anumang mga itinuro ko sa inyo at binahagi nyo ang Ebanghelyo, hindi ko kayo iiwanan. Bagos sasamahan ko kayo saan man kayo pumaroon, maging sa dulo ng mundo. So kung nauunawaan natin ang bagay na ito, mga minamahal kong kapatid, as a church, as a living church, hindi tayo mahihiya na ibahagi ang Ebanghelyo. Hindi tayo matatakot na ibahagi ang Ebanghelyo. Bago tayo lumabas para hindi tayo nahihiya at natatakot, unahin mo muna natin ang nasa loob ng ating tahanan. Kung ikaw ay magulang, ibahagi mo ang Ebanghelyo sa iyong mga anak. Kung ikaw naman ay anak at hindi mo pa kasama ang iyong magulang sa gawain ng Panginoon, anak, ibahagi mo ang Ebanghelyo, ang katotohanan na tinanggap mo sa iyong mga magulang o sa iyong mga kapatid. Dahil napakalaga na maunawaan po natin ang bagay nito. So, ang isa sa mga pangunahing tungkulin ng Iglesia o ng Church is to fulfill the Great Commission. At ito'y utos ng ating pong Panginoon. Okay? So, dapat maging involved po tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating pong Panginoon. Alam niyo ho ba, kahit na mayroong gerang nangyayari sa Middle East, matindi na yung ginagawa ng Israel para durugin ang mga kumakalaban sa kanila, supilin ang mga umaaway sa kanila, at grabe na pong nangyayari sa buong mundo. Yung pagbagsak ng ekonomiya, pahirap ng pahirap ang buhay. At nakikita po natin ang buhay ng tao. Sila'y palayo na ng palayo sa katotohanan. Hindi na sila namumuhay sa kalooban ng ating pong Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit nakikita na natin itong mga signs na ito, hindi pa darating ang ating pong Panginoon. Kasi ang ultimate na sign para bumalik ang ating pong Panginoon at kanyang pagharian ang buong sanlibutan, pag nahayag na ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Amen! So paano mahayag ang Ebanghelyo kung tayo ay hindi kikilos? Kung tayo po ay hindi maggagawa ng isang desisyon na tayo ay magko-comply doon sa panawagan ng ating pong Panginoon. Dumating na ho ba tayo sa isang kalalagayan sa ating mga buhay? Na ikaw ay isang estudyante, naisip mo na ba at tinanong mo ba sa Diyos, Panginoon, bakit dito ako sa school na ito nag-aaral? Panginoon, bakit ganito ang klase ng mga tao na ating mga kaklase? Bakit, Panginoon, ganito yung klase ng mga
tao na kasama po sa grupo sa paggawa namin ng aming pong project. Naisip niyo na ba yun? Tatanong niyo na ba sa Diyos? O kaya naman, natanong mo ba sa Diyos, Panginoon, bakit ganito ang aking trabaho? Ano ba ang tungkulin ko sa mga taong ito na lagi kong nakikita, lagi kong nakakausap? O kaya naman, Panginoon, bakit araw-araw sa lahat ng aking kapitbahay, itong si Procopio, ang lagi kong kausap, lagi kong kasama sa umaga na nagkakape. Dumating na ba tayo sa ganung kalalagayan? O kaya naman, pag ikaw ay pumupunta sa palengke, bakit sa dami-dami na nagtitinda ng gulay, yung iisang nagtitinda ng gulay doon sa isang maliit na papag doon ka bumibili? Na alam mo naman, hirap na hirap siyang magtanim ng gulay at yun ay bunga ng kanyang tanim, ikaw pa ay tawad ng tawad. Amen? Alam niyo po, meron po akong nakasanayan at ito po ay narinig ko sa isang kaibigan kong pastor. Sabi niya, gusto mong huwag kang makalimutan ng mga nagtitinda. Pag ikaw ay bumili at tinanong mo kung magkano at sinabi yung presyo, huwag mong tatawaran ng masyadong mababa. Pag sinabi 20, sabihin mo, hindi ba pwedeng 21? Minsan pa nga yung nagtitinda, pag sinabi kong gano'n pag sinabi niya, magkano to? Sabi niya, 20 po. Hindi ba pwedeng 21 na lang? Pwede po. Kainam naman. Sabi ganun pa Pero hindi naman ako nagbabayad ng 21. Kung ano sinabi niya, yun ang babayad ko. Bakit? Gusto ko lang kunin yung kanilang atensyon. Na tuwing bibili na ako, alam na nila. Kilala na nila ako. Bakit? Kasi yun yung isang way para makita na meron tayong pagkakaiba. Amen? Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay ilaw at asin. Habang meron pang nalalasahan ang tao sa atin, patuloy po tayong mag-engage sa kanila. Kasi sabi po ng Biblia, ang asin na wala ng pakinabang, wala ng lasa, anong nangyayari? Itinatapon sa lupa at ito'y inaapak, apakan na lang. Ibig sabihin, wala ka ng kwenta. Kahit anong gawin mo, hindi ka malasahan. Wala ka ng pakinabang. Ibig sabihin, habang buhay pa tayo, habang meron pang pagkakataon, maging extension tayo, ng kapangyarihan ng Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, for the advancing of His kingdom. Ulit-ulit ko po, itinuturo po sa inyo ito. Sinisiris ko lamang po dahil nandito na po tayo sa isang kalalagayan na nakikita ko po, pag tayong lahat ay kumilos, sasabihin ko po sa inyo, napakasayang tignan ang apat na sulok ng lugar na ito. Lalo-lalo na po yung mga inaabot po natin sa mga campus ministry po natin ng mga high school students at mga elementary students, grade 5, grade 6. Alam niyo kapatid, pag ang mga batang ito, hindi tayo nagsawa, tuloy-tuloy natin ibinabahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Yung salita ng Diyos na yun, pag kinasiyahan ng kanyang banal na Espiritu, yun ang kikilos sa kanila, yun ang magbabago sa kanilang buhay, yun ang mag-aayos sa kanilang mga puso, yun ang kikilos sa kanilang mga Espiritu, at yun ang magbibigay sa kanila ng desire para sila ay patuloy na maghanap sa ating pong Panginoon hanggang makilala nila ng lubusan ng ating pong Panginoon. Amen?
Huwag tayo mag-inawa. Sa mga asawa na nandito, pag yung abay nyo, lagi na lang sa campus ministry, huwag kang magtatampo. Huwag kang magsiselos. Amen? Huwag kang magagalit. Dahil yung oras niya ay ginagamit niya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi yung pag ngayon ka lang dumating, lahat na lang ng oras mo nasa campus ministry, hindi ka pa nakapagluto ng tanghalian. Kapatid, ikaw naman lang magluto. Dahil pag naunawaan mo yung ginagawa ng abay mo, ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, unang kapatid mo, mga minamahal kong kapatid, ang pagpapala ng Diyos na daloy sa buong sambayanan. Amen? Dahil walang pinabayaan at hindi pinagpala ng Diyos na isang individual na naglingkod at ibinahagi ang ibang helyo. Meron sabi nga ng Biblia, ano? Napakagandang tingnan ang mga tao na naghahayag ng ibang helyo. In Acts chapter 1 verse 8, why it's so important as an ecclesia, as a church, to fulfill the Great Commission. Acts chapter 1 verse 8. Sabi nga nun, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Tayo daw ay ano? Ano sa Tagalog? Yung witness? Tayo ay saksi. Okay? Kaya tingnan nyo po, mayroong isang grupo, ginamit nila yung salitang saksi. Sino yun? Di ba? Pero salamat sa Diyos, tayo ay saksi ng tunay na daan. Tayo ay saksi ng tunay na kaligtasan. Tayo ay saksi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil walang ibang gagamitin, kundi yaon lamang nakakita, nakaranas ng pag-ibig at pagkilos at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Paano mo sasabihin na ikaw ay saksi ni Jesus kung hindi mo nakita ang kahangahangang gawa ng ating Panginoon? How you can be a witness of Jesus kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ni Jesus? Kung hindi mo naranasan ang pagpapagaling ni Jesus sa iyong buhay, sa iyong sakit at karamdaman. Kasi, kung hindi mo nakita ang kahangahangang gawa ng ating Panginoon at ikaw ay isang saksi, ikaw ay bulaang saksi. Hindi good news ang dala-dala mo, kundi fake news. Amen? We are a witness of Jesus. Saan? In Jerusalem. In our family. In Judea. In our community. In Samaria. In our town. Or in our province. Or in our nation. And to the ends of the earth. Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Saksi po tayo. Dahil ang sasabihin natin ay pawang mga bagay na nakita natin. Yun din po
yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, when the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses. Kasi ang sasabihin lamang, ipapangaral lamang ng mga alagad at tagasunod ni Jesus ay yung nakita nila na ginawa ni Jesus. Yung narinig nila kay Jesus. Yung naranasan nila nung kasama nila si Jesus. Amen. Ganun din po tayo. Yun lamang ang gagawin natin dahil naranasan natin si Jesus. Kapatid, walang kang gana na magbahagi sa iba kung hindi mo naranasan ang ating pong Panginoon. Pero pag yung bagay na naranasan mo at yun ang sinishare mo, paniwala ka kahit magdamag kayong nag-uusap, hindi ka matatapos. Tama po ba? Ha? Hindi nyo napapansin. Tanghali na pala. Sinimulan nyo ng umaga habang nagkakapi kayo, inabot kayo ng alas 11. Tanghalian na pala. Kasi witness po tayo ng mga bagay-bagay na ginawa ng ating po Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay saksi. Ikaw ay saksi. Amen? John 3:16. Ito yung verse na para maunawaan po natin, para ma-fulfill po natin yung Great Commission. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. As a witness, sino raw ang ating ipapangaral? Si Jesus. Dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon, Kanyang ibinigay ang Kanyang anak na si Jesus. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi natin, kapatid, kailangan maranasan mo ang dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kasi sabihin ko po sa inyo, mahirap sumunod sa ating Panginoon hanggat hindi natin lubusang nararanasan ang Kanyang dakilang pag-ibig at hindi natin lubusang nauunawan ang kahalagahan ng Kanyang pag-ibig at ang Kanyang tinapos doon sa krus ng Kalbaryo. So to fulfill the Great Commission, kailangan maunawaan po natin yung amazing love ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Pangalawang tungkulin po natin kung bakit kailangan nating ginagawa ang mga bagay na ito bilang isang iglesia o bilang isang church. Continuous fellowship. Amen? Ang bawat tinawag ng Diyos, kung nais mo na ikaw ay tuloy-tuloy at manatili ang sigla mo sa iyong paglilingkod, sa iyong pag-witness sa ating pong Panginoon, kailangan merong tuloy-tuloy na fellowship. Okay? Hindi yung sa umpisa lang na ikaw ay nag-aapoy, umaningas. Anong ginagawa ng isang kahoy na merong apoy para yung kanyang apoy ay magtuloy-tuloy? Ihiwalay siya doon sa kumpol ng mga kahoy na merong siga, o siya ay ilalagay doon, isasama doon para lalo siyang magbabaga at mag-create ng apoy. Ibig sabihin, napakahalaga na tayo po ay merong tuloy-tuloy na fellowship. Kaya nga po, hindi sapat na tuwing araw ng linggo pumupunta po tayo dito. Kaya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang araw, yung
natin, meron tayong tinatawag na life group. Sa life group, hindi lamang tayo nagkikita-kita at nagsasama-sama sa oras na itinakda, sa lugar na itinakda, at sa araw na itinakda, kundi tayo ay nagsasama-sama, pinagsasaluhan ang salita ng Diyos, ibinabahagi ang ating mga karanasan, yung experience natin na ginagawa at ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil alam naman po natin, dahil sa mga sharing po natin, sa mga experience po natin, sa mga karanasan po natin, yung mga nangihina ay lumalakas. Yung mga nawawalan ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Amen? At dahil sa pagsasalo-salo natin ng salita ng Diyos, every time we come together, every time we have a fellowship, yung salita ng Diyos, yun na nagpapalakas sa ating pong mga buhay, bilang isang mananampalataya. Okay? Tignan po natin in Acts chapter 2, verse 42 up to verse 47. Sabi po dito ng salita ng Diyos, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. At dahil sa bagay na yun, sabi nga sa sumunod na talata, all the believers were together and had everything in common. They sold their property and possessions to give to anyone who had need. Every day, sabi ng salita ng Diyos, every day, they continued to meet together in the temple courts. Mantakin nyo, araw-araw, sila ay nagkikita-kita, nagsasama-sama saan daw? Sa templo. Tayo nga, once a week lang. Every Sunday. Amen? Pero minsan, tinatamad ka pa. Amen? Nataon ni birthday. Ay, maiintindihan ako ng Diyos. Atin muna ako ng birthday kasi baka maggalit yung kaibigan ko. Amen? Pero dito sabi nga nun, because they are in common. Sabi nga nun, every day, they continue to meet together in the temple courts. At ano raw ang ginagawa nila? Pinapainit lamang ba yung upuan? Sabi ganon, they broke bread in their homes and ate together with gladness and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Hallelujah! Sabi niya nun, they devoted themselves. Sa Tagalog, inilaan nila. ang kanilang mga sarili sa ano?
They devoted themselves to the apostles' teaching. Nakikinig sila sa mga itinuturo ng mga apostol. Alam niyo, kung titignan natin mabuti, itong verse 42 na ito, that they devoted themselves to the apostles' teaching, hindi lamang nila ito pinakinggan, but they receive it. At kanilang pinagbubulay-bulayan, at pag ito'y pinag-aralan natin mabuti, itong verse 40 nito, no, they receive it, they retain it, and they acted on its principle. Yung napakinggan nila, yung tinanggap nila na katuruan na tinuturo ng mga apostol, ito raw ay kanilang isinagawa kung ano ang sinasabi ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Bato-bato sa langit, nawa, lahat ng naririnig natin na katuruan patungkol sa banal na salita ng ating pong Panginoon, hindi lamang ito pumapasok sa isang tenga natin at lumalabas sa kaliwa, kundi ito'y tinatanggap natin, inilalagay natin sa ating mga isipan, at ito'y tumutimo sa ating mga puso hanggat ito'y naisasagawa po natin. Sabi nga, they acted on its principle. Dahil ang anumang salita ng Diyos o katuruan na nagmula sa banal na kasulatan, pag ito'y tinanggap natin, pinaniwalaan natin, isinagawa natin, walang ibang makikinabang kundi ikaw, tayo. Amen? Ang makikinabang yung hearers, yung receiver, at saka yung doers. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, hindi lamang ikaw ay hearers, kundi ikaw ay receiver at doers. Amen? Tagagawa tayo. Doer tayo ng salita ng Diyos. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Yung fellowship dito, sa Greek word, ang salitang fellowship ay tinawag na koinonia. Koinonia. Nang ibig sabihin ay it is an association of every believer or a group of believers. Amen? Pag nagsama-sama daw, ang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ang tawag diyan sa kanilang pagsasama-sama ay koinonia. Merong nagaganap na fellowship. Pero pag ang nagsasama-sama ay hindi mga mananampalataya, ang tawag sa kanila, marites. Amen? But if a group of believers, followers of Jesus, that kind of groupings or fellowship called koinonia. Amen? So, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and the breaking of bread. Sabi ng isang dalubhasa, posible na yung breaking of bread ay may patungkol dito yung tinatawag na Holy Communion or Holy Eucharist. O yung iba naman ay ito yung pagsasalo-salo nila ng mga dala-dala nilang mga pagkain. Amen? Diba, pag tayo ay merong fellowship, yung si sister may dala-dalang soft drinks. Si brother naman may dala-dalang
turon. Narinig ko turon eh. Amen? Yung iba naman, may dala-dalang tinapay. Okay? So, pag ang bawat mananampalataya at pag meron silang fellowship at may dala-dala silang mga makakain, pag nagkainan na ba, ang kakainin nila yung dala nila? Hindi, nag-share sila. Ha? Minsan pa nga, mas gusto mong kainin yung dala ni sister kaysa yung dala mo. So, ganun po ang nangyayari. Every time they have a fellowship, merong koinonia, hindi lamang sila nakikinig ng salita ng Diyos, bagos sila ay nagsasalo-salo, no, sa mga handa na dala-dala nila. Amen? And then sabi nga nun, to the breaking of bread and to prayer. Kaya nga sa bawat fellowship natin, hindi na-highlights yung buhay ni sister. Hindi na-highlights yung si brother na in love kay Amen? Kundi, sabi nga nun, pag tuwing meron pong pagsasama-sama sa loob ng fellowship na ito, merong pangangaral ng salita ng Diyos, merong pakikinig ng salita ng Diyos, merong nagaganap ng fellowship, merong nagaganap na pagsasalo-salo ng pagkain, amen? And then huli, merong pananalangin. Napakahalaga na sa bawat fellowship, sa bawat pagsasama-sama natin, kahit napakasarap pa yung pagkain na inihanda, wag na wag natin kakalimutan na tapusin natin ang lahat ng bagay sa pananalangin. At alam nyo, dahil sa ganitong pangyayari, merong tinatawag na continuous fellowship. In verse 45, anong epekto nito sa kanila? Pag mayroong fellowship at lumalalim na yung relasyon ng bawat isa, at ang salita ng Diyos ay talagang tumitimo na sa kanila. In verse 45, they sold their property and possession to give to anyone who had need. Ibig sabihin, dahil lumalim na yung kanilang relasyon sa isa't isa, at ang salita ng Diyos ay nagkakaroon na ng buhay, alam niyo ano nangyayari? Meron ng dumadaloy na spirit of caring and sharing to one another. Amen? Amen? Meron ng pagdaloy ng espiritu ng caring and sharing. Nakakatuwa nga. Nakakatuwa minsan, pag ikaw ay pumunta sa isang bahay ng isang kapatiran, matapos yung magkwentuhan ng mga kabutihan ng Diyos, matapos kayong manalangin, pag uwi mo, alam mo, may mga likas talaga ng mga tao na napaka-generous. Na kahit ano lang yung may pabitbit niya sa'yo pag uwi mo, para ang saya-saya niya. Amen? Bakit? Kasi meron dumadaloy na spirit of caring and sharing. Sino pa ba magtutulungan? Kundi yung mga magkakapatiran. Mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, kapatid, tuwing tayo ay nagkasama-sama, tuwing may fellowship, dapat may caring and sharing. Amen? Hallelujah. At ito ang napakagandang resulta ng lahat-lahat. Pag merong nangyaring koinonia sa isang iglesia. Amen? In verse 47, bago po tayo manalangin, anong sabi dyan? Praising God and enjoying the favor of all the people.
Amen? And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Alam niyo po, pag yung fellowship na meron tayo, na pagpalakas, nakaka-encourage, may dumadaloy na caring and sharing, dumadaloy ang pagmamahalan. Maniwala po kayo sa akin, yung 2-3 na umaattend tuwing merong Bible study o life group sa inyong tahanan, dadami po yan. Amen? Sasabihin na napakainam naman itong fellowship na meron sila. Bakit? Yung po kung nangyari noong unang panahon, mangyayari din sa ating kapanahonan. Amen po ba? Amen. Ulitin ko, kung nangyari noong unang panahon sa buhay ng mga alagad ni Jesus, mangyayari din sa atin. Amen? Hallelujah! So, as a church, as an ecclesia, continue to have the heart for the Great Commission and also for fellowship. Dapat meron tayo laging puso doon sa tinatawag, doon sa Great Commission at doon sa fellowship, sa koinonia na yon. Dahil doon kikilos at gagalaw ang ating pong Panginoon. Amen? Praise God! Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin at lumapit sa ating pong Panginoon. So, sino ang Ecclesia? We, as a followers of Jesus, we, as a disciples of Jesus, we, as a witness of Jesus. Isa sa tungkulin po natin kung bakit tayo pinili at tinawag ng Diyos, not only to be a witness, but also fishers of men. The same word that Simon Peter heard and received from Jesus. I will make you fishers of men. And to be a fishers of men, God will going to use us to save soul and bring people unto Him. Habang nakayupo po tayo at nakapikit ang ating pong mga mata, maliwanag yung salita ng Diyos na ating pong napakinggan. We are the ecclesia. We are the church, the living church. Now once we are empowered by the power of God, we can be a witness, not only in our Jerusalem, in our Judea, and also in our Samaria, but also even in the ends of the earth. Kapatid, nasaan ka sa iyong buhay espiritual ngayon? As a followers of Jesus, anong level ng iyong buhay Kristiyano ka ngayon? Nandun ka na ba sa sitwasyon that you are willing to fulfill the Great Commission? Willing to go out? Willing to share the gospel? Be a salt and light? O ikaw naman ay nandun na sa isang kalalagayan that you want a continuous fellowship? You want a koinonia in your life.
na kung saan doon ka nagpapalakas, doon ka tumatanggap ng mga panibagong kapahayagan sa ating pong Panginoon at ang buhay mo ay naging pagpapala at encouragement sa iba. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyong pong mga salita na aming pong natanggap at aming pong napakinggan sa umaga ito. Muli, O Diyos, salamat at iyong pong ipinaunawa sa amin na sa amin pong mga buhay, meron ka palang dakilang layunin at tungkulin kung bakit mo kami tinawag at pinili mula sa karamihan. Salamat po, Ama, dahil ang inire-represent namin sa aming pong mga buhay ay ang buhay na Diyos. Ang Diyos ng kaligtasan, ang Diyos ng pag-asa, ang Diyos ng kagalingan, ang Diyos ng kasapatan at ang Diyos ng katagumpayan. Kaya hayaan mo po, Panginoon, minsan pa, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong mga pangako upang sa aming paghayo at sa aming pong pagtugon sa iyong panawagan sa aming pong mga buhay. Ama, hahayo kami hindi sa aming pong sariling kalakasan at karunungan, kundi hahayo kami ayon sa daloy ng iyong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Ama, salamat po. Hayaan mo, Ama, ng bawat isa po sa amin ay patuloy na maglaan ng oras, hindi lamang sa paghayo at pangangaral na iyong salita, kundi higit sa lahat, Panginoon, may panahon din po kami upang maging kabahagi sa anumang mga pagtitipon ng bawat mananampalataya, pinagsasalusaluhan ang iyong mga salita. Lord, pinagsasalusaluhan ang bawat biyaya at pagpapala, blessing mo na iyo pong ipinagkakatiwala sa bawat isa po sa amin. Aming pinagsasalusaluhan ang iyong kabutihan at katapatan sa aming pong mga buhay. Kaya hayaan mo po, Panginoon, minsan pa sa oras na ito, Lord, kumilos ka sa buhay ng iyong mga anak. Alam mo ang kanilang kalagayan. Alam mo ang kanilang sitwasyon. At Lord, ikaw lamang ang tanging solusyon sa kanilang kalagayan. Ikaw, Panginoon, ang marapat na kanilang lapitan sa anumang kalalagayan na meron po sila. Kaya sa oras na ito, Ama, muli iyo pong iuunan ang iyo pong mapaghimalang mga kamay, ang iyong makapangyarihang mga kamay, at ipatong mo sa iyong mga anak, Panginoon, at iparanas mo ang iyong kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan. At hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito, Lord, muli maranasan nila na ikaw ang kanilang kalakasan at kanilang kagalingan. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, aming pinapakawalan ang kapangyarihan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. In the name of Jesus, Ama, aming sinisira at winawasak ang anumang sakit at karamdaman na umaalipin sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, we release your healing power, O God, at maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ama, sa mga nangihina, palakasin mo. Sa mga nawawalan ng pag-asa, bigyan mo sila ng pag-asa. Lord, sa oras ng ito, patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang aming pong dakilang provider, Pare God, na sa iyo, iyong mga anak hindi magkukulang. Ama, sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara sa buhay ng bawat isa na si Jesus ang aming El Shaddai, the God who is more than enough. Ama, anuman po ang kanilang pangangailangan, kayo ang mag-provide, Panginoon. Lord, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kaya mong gawin.
Kung kinakailangan na humipo ka ng tao, humipo ka ng tao, O Diyos, upang maranasan namin ang iyong probisyon sa aming pong mga buhay. Ama, sa pangalan ni Jesus, aming sinasawata ang anumang kapangyarihan ng kawalan, anumang kapangyarihan ng pagkakabaon sa utang, ang anumang kapangyarihan, Panginoon, ng kahirapan. In the name of Jesus, we release, O God, your power, O God, upon our lives, Lord, in the name of Jesus. At hayaan mo maranasan namin ang isang bukas na kalangitan at aming mararanasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng iyong biyaya at pagpapala at probisyon sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pinagkatiwala mo sa amin, mga hanap buhay, Lord, tindahan man, negosyo man, trabaho man, Panginoon, bukid man, ano man ito, Diyos, na magiging source of income namin, Panginoon. Lord, we pray, O God, na hipuin mo ito, balutin mo ng iyong kapangyarihan, at ipadaloy mo ang iyong pabor at ang iyong pagpapala. Ama, salamat po. Ama, sa oras na ito, Ama, patuloy na pagpalain mo ang bawat anak mo, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah!